Hello, good morning mga kapinas! So, mag-upload ulit tayo ng isang video kasi kailangan. Ayan, papakita ko lang sa'yo kasi malapit ng mag-summer. So, merong mga flowers na wala pang leaves. Ayan, ang ganda niyan pagka namulaklak. So, ngayon nag-uumpisa pa lang sila. So, today, nandito kami sa likod ng aming bahay. Si Habi naman nandoon sa tuktok. Nagre-repair kasi bago lang bumagyo dito last week. Bagyo na hindi naman ganun kasing lakas dyan sa Pinas, pero malakas talaga as in natutuklap yung ah, mga roof. Nasa taas kasi kami. Kung makikita nyo, ayan, madali lang din yan siya matuklap pagka bumagyo. So, buti na lang at marunong naman si Habi magkumpuni. So, makatipid talaga kami ng medyo malaki. Pagka talaga bumabagyo, yan talaga ang unang lumilipad. Ewan ko ba? Kasi yung niya is, siguro dahil nasa taas kami, nasa tuktok kasi kami. Kung makikita nyo, ayan, hi, Skat! Nagbabay-babay siya doon sa taas. Sabi ko kasi kukuhanan ko siya. Ayan, ginagawa niya ulit yung bubong. Actually, dalawang plego yung lumipad sa kapitbahay noong kalakasan ng bagyo. So, kung makikita nyo kasi dito sa amin, open field yan siya dyan. Tapos yung may mga puno-puno doon sa kabilang dulo parang stockpile yan siya sa forest. Tapos, sa likod ng stockpile na yan, na yan, yung slope pababa. Makikita nyo doon sa baba ang highway. Tapos, ditong sa forest na to, medyo malaki-laki. May mga animals dyan. Ito kasing place namin, parang nasa city kami, pero medyo nasa taas. So, hindi siya ganun ka crowded. So, ayan, kung makikita nyo yung part na yan na malinis, binubuldos lang yan para nililinis kasi pag lumalaki yung mga damo-damo. Pero hindi yan siya pwedeng taniman ng kahit ano kasi dyan sa mga puno na yan, nandyan banda, kasi malaki yan, ilang hectares yan dyan, pababa na siya, tas makikita mo, overlooking yan siya ng highway, ng city, may mga malls doon sa baba. So, yan naman dyan, reservoir ng water. Water na iniinom namin dito sa aming, parang city hall. Ano ba tawag doon? City hall sa atin. So, dyan nanggagaling ang tubig, reservoir ng tubig. So, bawal talaga yan siyang taniman ng kahit ano. Kasi, medyo mahigpit sila sa pagdating ng mga tubig-tubig. So, baka daw ang pesticide mapunta doon sa water. So, ayan. May-ari ng lupa na yan, pero binabayaran siya ng kumun para lang hindi niya gamitin. Kasi, delikado nga sa reservoir ng water. So, kaya lang, kailangan niya din siya i-maintain, nililinis, ayan. Pagka, pagka medyo magdamo-damo dyan, ang dami dyan nagtatakbuhan ng mga animals, mga Bambi, mga ganun. Kasi galing sila dyan sa likod niyan, may forest. Nasa forest kasi yung reservoir ng water banda. So, ayan. Kaya medyo mahangin dito sa amin dahil nasa taas kami. So, yan lang stockpile na yan na may mga puno. Yan lang ang dumidepensa sa amin. Kasi sa likod ng stockpile na yan is, going down siya na slope. So, ang hangin talaga sa amin tatama. Kaya, ayun, magliliparan yung mga dito. Mga bagay-bagay dito sa likod ng bahay. Pero maganda naman kasi, kung walang bagyo, hindi naman madalas ang bagyo dito. Bagyo na parang signal number 2, number 1 lang dyan sa atin. So, ayan, kinukumpuni niya kasi ngayon lang nagka-araw. So, buti na lang at medyo magaling siyang
mag mag company. So makatipid kami ng malaki kasi ang mahal dito. Lahat-lahat dito is mahal magpagawa. Kasi per hour ang bayad. Lalo na pag companies ang i-hire. Kasi pagka mga ganyan, companies kasi talaga ang gumagawa. So, kahit papano mo malaki ang tipid. So, buti na lang. Ayan. So, ginagawa niya kasi maganda ang araw today. So, pero malamig pa rin. Kaninang morning, 5 degrees. Ngayon, ngayon kasi mga 10 o'clock. Sabi niya, 10 plus daw. So, hopefully, kung tuloy-tuloy ang araw, medyo baka umabot pa ng mga 15. Pero ganun lang talaga ang dito. Ang weather medyo malamig. Actually, ang weather forecast sa amin ngayon is more on malamig. Kaya sinasamantala namin pag medyo lalabas yung araw, ayan, nagbibilad sa araw or ginagawa yung mga kung ano-ano sa labas. Otherwise, ang lamig, so di mo makayanan labas-labas ng hindi naka-jacket. Ayan, so meron kami nilagay-lagay dyan, nangawala na. Nilipad ng hangin. Para lang yung mga solar light sana. Ayan, dyan naman banda yung aming chicken house. Meron kami 6 na manok dyan. Pang itlog lang, for personal use, at least organic. So, ayan. Walang mga leaves ang mga tanim ngayon dahil nga katatapos lang ng winter. So, pagka may araw, dito kami nag-uupo-upo. Kakain konti sa labas ng bahay. Ayan, para lang samantalahin ang magandang weather. So, ganyan lang kasimple ang buhay. Mas gusto namin yung simpleng buhay. Hi, Scat! Ayan, tapos na daw siya. So, at least natapos na yung kanyang kinumpuni. Yan. So, ito naman yung aming backyard. Ay, hindi backyard, garden. So, medyo para sa 2 tao, medyo malaki siya at mahirap pagka manual ka maglinis, kaya meron kaming robot dahil hindi nga uso dito ang katulong, hindi din mahal din magpa lawn mower. So, kung walang time, kailangan mo talaga mag-invest. So, ito yung sensor ng robot. Ikot-ikot everyday. So, siya nang bahala sa sa lawn mowing. Kasi matrabaho din yan. So, ayan, wala pang mga leaves ang lahat ng mga plants kasi nga malamig pa. Pero hopefully, tuloy-tuloy na. Yan yung chicken house namin. Ayan. So, balik tayo dito sa likod. Yan lang ang aming simpleng buhay dito. Yan ang masarap pagka busy ka sa work, tapos gusto mo magpahinga ng walang ingay. Parang talagang nasa bundok kami. Pero actually, 10 minutes lang pababa, city proper na siya. So, ayan, dami mga abubot kasi nga pag winter, nakasalansan lahat dyan. Ngayon pa lang kami mag-aayos ulit. Kasi, medyo, na siya, medyo, summer na, pero hindi pa talaga tipong summer. So, short-lived lang ang summer dito. Hopefully, ma-enjoy namin. Ayan. So, ganyan lang mga kapinas dito. Ang sarap ng buhay lang pagka simple lang. Parang siguro it comes with age na rin. Pag medyo mga kaedad-edad na kayo, mas gusto mo na yung peaceful. Ayaw mo na ng mga shopping, pupunta ng mga mall. Mas gusto mo na lang din yung magpahinga pag may time. Kasi work and pahinga lang talaga kailangan mo dito. Pag trabaho talaga.
Ito meron kaming maliit na glass house kasi kailangan dito para pag summer, tatanim kami ng mga kamatis, mga sibuyas. Meron akong sibuyas dyan. Kaya lang namamatay din. Pang summer lang talaga. After summer, mga wala din yan sila. So, every year kami nagtatanim ng mga pakunti-kunti. Kasi kahit may glass house ka, talagang papasukin pa rin ng lamig, mamamatay pa rin yan sila. Ayan, mga maliliit na mga buti. Meron akong tanglad, lemongrass. Ang mahal ng bili ko sa Asian store. Sana mabuhay siya. So, ayan, every year kami namimili. Buti nakasurvive itong mga to. Kalagay sa glass house. Pero kadalasan talaga namamatay or natutulog. So, ayan, dami pang gagawin. Kaya lang, dahan-dahan lang kasi nga, ngayon lang talaga lumabas si Haring Araw. So, stretch muna. Yun naman doon sa harapan namin, mga prutas. Meron ding apples dyan, kaya lang wala pa nga siyang mga leaves. Doon naman sa harapan namin, mga prutas. Kaya lang wala talagang ano. Ito ang ganda na bulaklak. Kahit wala pa siyang leaves, namumulaklak na siya. After winter lang yan. Ngayon na magsa-summer lumalabas. Ang ganda niya tignan. Yan. Nakakaano lang, wala ng pagod. So, ayan mga kapinas. May mga nilabhan pa ako kasi ngayon lang ako nakakasabi ko, gusto ko isampay sa labas. First time. Ayoko mag-dryer kasi nasisira yung sisira yung mga gamit. So, habang may sunlight, samantalahin, pero malamig ang simoy ng hangin. Pero di bali, at least matutuyo din. Ayan, color pink. Meron din yung color na white. Pero itong sa amin, mga pink. Dalawa yan siya na puno, yung iba na sa harapan. So, ayan si Mr. nagdidilig kasi kailangan din ng water kahit malamig. Paminsan-minsan. Ito naman yung mga tulips namin. Ang maganda sa tulip, isang beses mo lang itanim, every year siya babalik-balik. Parang matutulog lang siya, malalanta, akala mo namatay na pag winter. Tapos ngayon na magsa-summer, ayan, lumalabas ulit. So, isang beses ka lang, parang for life ito. Buti pa siya. Balik lang siya ng balik. Ayan na nga, meron na nga action na siya ng flower. Ang gaganda, iba-ibang colors yan. May red, yellow, pink, may black pa. So, ngayon pa lang yun siya, nag-uumpisang mamulaklak ulit. Pero every year, parang 4 years na namin yan natanim. Once lang kami nagtanim. So, maganda din siya na flower kasi tipid. Hindi na every year. Hindi katulad ng ibang flowers na every year namin binibili. Tapos namamatay na pag winter, bibili na naman ng summer. So, medyo magastos. Kaya lang, maganda din kasi sa eyes minsan. Parang, siya, therapeutic. Pero kung ako, mas gusto ko kasi yung halo ang flowers tapos gulay para merong nakukuha pagka magluto. Kasi dito pag bumili ka, madamihan. Wala yung isang tangkay-tangkay lang. So, at least yan, may konti lang kailangan mo. Takbo ka lang doon sa greenhouse. Kuha ka ng mga kung ano-ano. So, maganda pa rin yung may sariling tanim. Tsaka tipid. Tsaka ang rewarding pagka na siya, nagbunga na ang yung pananim. So, ito lang ang aming simpleng buhay dito.
Ayan. So, medyo magulo pa ang ano. Pero, unti-unti na naming ina-arrange. Kasi nga, summer na, sayang ang ano, weather. Okay, goodbye guys. Have a nice day. Thank you for watching. Bye.